Hello everyone! Welcome to my class! I'm Teacher Grace and I'm your teacher for today. Magandang araw mga bata! Okay, so bago tayo magsimula, magnanalangin muna tayo. So, Kayla, maaari mo bang pangunahan ang ating panalangin? Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Purihin nawa ang pangalan ni Jesus ngayon at magpakailanman. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Okay. So, bago po magsiupuan lahat, ay pakitingnan po ang inyong paligid o ilalim ng inyong upuan kung ito po ay malinis at kung mayroon man po kayong makikitang kalat ay maaari po pulutin po ninyo ito at ilagay sa inyong basurahan. Tapos na po ba? Alright, so mayroon bang liban ngayon sa ating klase? Wala, magaling. At narito kayong lahat sa ating bagong talakayan. At ngayon naman ay magkakaroon tayo ng konting pagbabalik-aral tungkol sa ating huling tinalakay tungkol sa magkasalungat at magkasingkahulugan. So ngayon, sabihin po ninyo kung ito ang aking sinasabi ay magkasalungat or magkasingkahulugan. So una, masaya, maligaya. Ano po ito? Magkasingkahulugan o magkasalungat? O sige nga, Marie, nagtaas ka po ng kamay. Tama, ito ay magkasingkahulugan. So sa pangalawang halimbawa, mabait, masungit. Ano po ito? Magkasingkahulugan o magkasalungat? Sige nga po, Shari, nagtaas ka po ng iyong kamay. Tama, ito ay magkasalungat. So, naunawaan na po ba ang ating huling tinalakay? Parang hindi pa. O, isa pang halimbawa. Magaling, marunong. Sa dalawang salita na iyon, yun ba ay magkasalungat o magkasingkahulugan? Sige nga, Erika. Tama, ito ay magkasingkahulugan. So, nakikita ko na talagang natutunan ninyo kung ano ang ating pinag-aralan noong nakaraan. So, ngayon, batid ko na malinaw na lahat ng aking tinalakay noong nakaraan sa inyo. Ngayon, bago tayo magsimula sa ating bagong aralin, ay mayroon muna akong ipapakita sa inyong isang larawan. At sasabihin po ninyo kung ano po ang inyong nakikita doon sa larawang aking ipinakita. Naunawaan po ba mga bata? Mabuti naman po. Ngayon, tingnan nyo ng mabuti at suriin ninyo kung ano ang nasa mga larawan at kung ano ang mga nakasulat rito. O ngayon, ano ang inyong nakita sa larawan at ano ang mga nakasulat doon? Sige nga, Lorin. Nakakita po ako ng baghari, bahay kubo, dagat at punong kahoy guro. Tama, yun ang nakita ni Lorin sa larawan. So ano naman ang mga salitang nakasulat doon sa larawan? Sige nga, Jessica. Ang nakasulat po doon ay baghari, tabing dagat, dalagang bukid, punong kahoy at bahay kubo po. Magaling! Tama ang sagot ni Jessica. So sa tingin ninyo, ano kaya ang ating pag-aaralan ngayon? Ano kaya ang bago nating pag-aaralan ngayong umaga? Sino po ang may idea kung ano ang ating tatalakay ngayong umaga?
O sige nga, Suzette, sa tingin mo, ano ang ating tatalakayin ngayong umaga? Tungkol saan? Tungkol sa libat nung nakaraan ay pinag-aralan po natin ang magkasing kahulugan at magkasalungat. So ngayong umaga, ano sa tingin mo ang ating pag-aaralan? Patungkol po sa dalawang salita na pinagsama. Tama si Suzette. Tungkol sa dalawang salitang pinagsama. At ngayon, para mas maunawaan ninyo kung ano talaga ang ibig sabihin ng mga salitang inyong nakita sa larawan, ay magkakaroon muna tayo ng maikling gawain. So narito po ang panuto, akin pong babasahin. Tingnan ang mga larawan na aking ipapakita at sabihin ang mga salita na mabubuo mula rito. Naunawaan po ba mga bata? Babasahin ko po ulit. Tingnan ang mga larawan na aking ipapakita at sabihin ang mga salitang mabubuo mula rito. So, naunawaan po ba? Sige nga, subukan nga natin. Tingnan nyo ang larawan. Ano ang mabubuong salita kapag pinagsama ang dalawang larawan? Tama, ito ay lakad, pagong. Sa pangalawang larawan naman, ano sa tingin nyo ang salitang mabubuo mula rito kapag pinagsama ang dalawang salita na nandyan sa larawan? Sige nga. Tama. Ito ay akyat, bahay. Sa pangatlong larawan naman, ano sa tingin nyo ang salitang mabubuo pag pinagsama ang dalawang larawan na nandyan sa pangatlong bilang? Tama, ito ay anak, araw. Nakuha po ba ninyo ang tamang sagot? Naunawaan na po ba mga bata? Mabuti naman kung ganon. Ngayon, base sa gawain na ating ginawa, ano ang inyong mga nabuong salita doon? Ano ang mga naging sagot nga ninyo? Sige nga, Ivan. Lakad pagong, akyat bahay, at araw puro. Tama. So ano naman ang dalawang salita na pinagsama para makabuo ng isang salita? O sige, una, lakad at pagong. So kapag pinagsama sila, dalawang salita na pinagsama ay magiging lakad pagong. So kapag nabuo na siya, ay magiging isa na siyang salita. So pangalawa naman ay akyat at bahay. So ang salitang akyat ay iba at ang salitang bahay ay iba. So kapag sila ay pinagsama, magiging isang salita sila. At yun ay magiging akyat, bahay. So, sa pangatlo naman, ano yung pangatlo? Anak, araw. So, anak at araw. So, magkaiba din ang salitang yun. Dalawang salita na pinagsama, kaya kapag nakabuo na isang salita, ito ay naging anak, araw. So, naintindihan na po ba? Buti naman kung ganun. So, alam niyo ba kung ano ang tawag sa mga salitang iyon? Ang mga salitang iyon ay ito ay tambalang salita. At yan ang ating pag-aaralan ngayong araw. Ngunit bago yan, ay mayroon tayong mga layunin na dapat natin masunod ngayong umaga para sa ating talakayan. So Amira, maaari mo bang basahin kung ano ang ating layunin?
Layunin. Sa pagtatapos ng aralin, ang mga mag-aaral inaasahan na A. Natutukoy kung ano ang tambalang salita. B. Nabibigay ang kahulugan ng bawat tambalang salita. At C. Nagagamit ang tambalang salita sa pangungusap. Maraming salamat po, Guro. Okay, maaring salamat, Amira. So mga bata, ano kaya ang ibig sabihin ng tambalang salita? Tambalang salita, ito ay binubuo ng dalawang magkaibang salita na pinag-isa upang makabuo ng isang salita na may kahulugan. Ang pagtatambal ay isang paraan sa pagbuo ng mga salita. Karamihan sa tambalang salita ay sinusulat ito na may gitling sa pagitan ng dalawang salita o ng dalawang salitang pinagtatambal. Mayroon ding dalawang uri ng tambalang salita. Una, tambalang salita na mananatili ang kahulugan o ganap. Ang tambalang ganap ay kapag ang dalawang salita pinagsama ay hindi nagbabago ang kahulugan. Ibig sabihin, hindi nagbabago ang kahulugan dahil kahit na pinagsama sila, ang kahulugan nila ay parehas pa rin. So, halimbawa, Punong kahoy. Ang punong kahoy ay kapag pinagsama ay hindi nagbabago ang kahulugan. Kahit na maging puno or kahoy man siya, ang magiging kahulugan niya ay halaman o puno na may sagana at dahon. Na hindi nagbabago ang kahulugan. Ngayon, isa siyang punong kahoy, ganun pa rin ang kanyang kahulugan. Halaman o puno na may sanga at dahon. Pangalawang halimbawa ay bahay kubo. Isa din itong halimbawa sa mga tambalang salita na nanatili ang kahulugan. Ang kahulugan nito ay uri ng bahay na yari sa pawid, sa wali at kawayan. Pangatlong halimbawa naman ay tabing dagat. Ang kahulugan naman nito ay baybayin o lugar sa tabi ng dagat. Isa din itong halimbawa ng tambalang salita na nanatili ang kahulugan. Naunawaan po ba ang ibig sabihin ng unang uri ng tambalang salita? Mabuti naman kung ganon. so ang pangalawang tambalang salita naman ay tambalang salita na nababago ang kahulugan o di ganap. Ang tambalang di ganap naman ay kapag ang dalawang salitang pinagsama ay nagkakaroon ng bagong kahulugan. Ibig sabihin, nagbabago ang kahulugan ng tambalang salita. Halimbawa po ay Bahaghari. Ang bahaghari ay isang arko na may sari-saring kulay at likha ng pagtama ng sikat ng araw sa hamog. Ito naman ay isang halimbawa ng tambalang salita na nagbabago ang kahulugan dahil dalawang salita ang bumubuo rito. Una, bahag at ang pangalawa, hari. So, ang dalawang salita na iyon ay magkaiba ang kahulugan. Ngunit pinagsama sila, nang dahil sa pinagsama sila ay nagkaroon ito ng bagong kahulugan. Ito yun ang aking binasa. Pangalawang halimbawa naman ay dalagang bukid. Ang kahulugan naman nito ay isang uri ng isda na namula-mula ang kulay. Katulad ng bahaghari, dalawang salita rin ang bumubuo rito. Una, dalaga at ang pangalawa, bukid. Kaya naman nagkaroon siya ng bagong kahulugan dahil sa dalawang salitang pinagsama. So, naunawaan na po ba mga bata ang ibig sabihin ng tambalang salita? Wala na po bang katanungan? Mabuti naman kung ganon. Ngayon, magkakaroon tayo ng pangkatang gawain. Tingnan natin kung talagang naunawaan ang ating tinalakay ngayong araw.
Hahatiin ko po ang klase sa dalawang grupo at ito ang inyong gagawin. Makinig po mga bata, bumuo ng tambalang salita at ilagay ang kahulugan nito. Kahit 3, 4 o 5 lamang po ang inyong gagawin. Naunawaan po ba mga bata kung ano ang inyong gagawin? Mabuti naman kung ganon. Mayroon lamang kayong 10 minuto para gawin at tapusin ang inyong gawain. At pagkatapos ito ay iulat ninyo ito sa harapan. Naintindihan po ba mga bata? Mabuti naman. So magsimula na po kayo. At narito po ang pamantayan para sa inyong gawain. Pakitingnan na lamang po. Tapos na po ang 10 minuto na ibinigay ko sa inyo. Maaari na po ba ninyong iulat ang inyong ginawa? So unang pangkat, maaari nyo na po simulan kung ano ang inyong isulat. Ano ang mga tambalang salita na inyong nabuo? Narito po ang aming nabuong tambalang salita. Una, bukas palad o mahilig tumulong na tao. Pangalawa, balat sibuyas o taong madaling masaktan. Pangatlo naman ay sirang plaka o kaya paulit-ulit ang sinasabi. Yun lamang po ang aming nagawa. Mahusay, unang pangkat, tama ang inyong sagot. So bigyan po natin ng 3 bagsak ang unang pangkat. 1, 2, 3. Narito naman po ang sa amin. Narito po ang aming nabuong tambalang salita. Una, basketball, isang laro ng kalalakihan na bola ang gamit. Ang pangalawa, tubig alat o tubig na galing sa dagat. Pangatlo, taingang kawali o nagbibingi-bingihan. Magaling mga bata, tama din ang inyong sagot. So pagbati po sa dalawang pangkat dahil nakuha niyo po ang inyong at nagawa niyo po ang inyong mga gawain sa tamang oras. So ulitin ko po mga bata ha, ang tambalang salita ay dalawang magkaibang salita na pinag-isa upang makabuo ng isang bagong salita. Unawaan po ba mga bata? Mabuti naman kung ganon. Kung naunawaan ha, tungkol saan nga ulit ang ating tinalakay ngayong araw mga bata? Sige nga, Shane, nagtaas ka po ng iyong kamay. Patungkol po sa tambalang salita, Guro. Magaling! Tungkol sa tambalang salita. Ano nga ang ibig sabihin ng tambalang salita? Sige nga, Lori, nagtaas ka po ng iyong kamay. Ito po ay binubuo ng dalawang kaibang salitang pinagsama ng may kahulugan. Magaling! Ano naman ang dalawang uri ng tambalang salita? Sige nga, Sarah. Tambalang salita na mananatili ang kahulugan at tambalang salita na may bagong kahulugan o di ganap. Tama, mahusay, Sarah. Bigyan po natin ng 3 bagsak ang isa't isa dahil tunay nga na nakinig kayo sa ating talakayan ngayong umaga. Ready na ba? 1, 2, 3. Naunawaan na po ba talaga? Mabuti naman kung ganun mga bata. Ngayon ay dadako na tayo sa pagtataya. Pakisagutan po ito. Unang panuto, lagyan ng check kung ang salita ay tambalang salita at lagyan naman ng X kung ito ay hindi tambalang salita. Letter B naman, gamitin ang mga tambalang salita sa pangungusap. Naunawaan po ba mga bata? Sagutan po ninyo yan at ipasa po ninyo sa akin dahil ako na lamang po ang mag-check. Sa pangalawang panuto o pangalawang gawain. Bibigyan ko kayo ng 10 minuto para tapusin ang pagtatayang ito.
Naunawaan po ba mga bata? O sige, tapos na po ang 10 minuto. Tingnan nga natin. Pakipasa na po ng inyong mga papel at titingnan natin kung tama ba ang inyong mga sagot. Sa number 1 po, ano po sa tingin nyo ang tamang sagot? Check or ekes? Kapitbahay. Tama, ito ay check dahil ito ay tambalang salita. Number 2, check or ekes? Tama, check dahil isa itong tambalang salita. Number 3, libro. Tama, ito ay ekes dahil isa lamang siyang salita. Number 4, balat sibuyas. Tama, ito ay tambalang salita dahil dalawa ang salita, dalawang magkaibang salita. Number 5, ekes. Tama, dahil isa lamang siyang salita. Number 6, hating gabi. Tama, ito ay check dahil dalawang salita ang bumuo. 7, pamilya. Ito ay ikes dahil ibang kasamang salita. Number 8, baghari. Tama, ito ay nabanggit na natin kanina. Ito ay check. Number 9, anak-araw. Nabanggit din po natin yan kanina, kaya check po ang tamang sagot. Ang number 10 po, magandang tanawin. Tama, ito ay check dahil dalawang salita ang bumubuo rito, maganda at tanawin. Ngayon, naunawaan na po ba mga bata? Mabuti naman kung ganon. So ako na lamang po ang mag-check sa pangalawang gawain ninyo. Ngayon naman, bago natin tapusin ang ating talakayan, ay bibigyan ko kayo ng takdang aralin nang sa gayon ay may masasagutan kayo sa inyong mga bahay. Narito po ang inyong takdang aralin. Bumuo ng tambalang salita at gamitin ito sa pangungusap. At kung maaari ay pag-aralan ang susunod nating aralin. Naunawaan po ba mga bata? Mabuti naman kung ganon. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli mga bata. Paalam!